may Pinay pala dito sa Pakistan, mga kapanay. Tapos nag-message siya sa akin. Sabi niya, Madam, alam mo, isa na lang yung pangarap ko nung makapunta ko dito sa Pakistan. Akala ko naman talaga seryoso siya. No? Sabi ko naman, Madam, ano yun? Sabi ko. Tapos sabi niya sa akin, pangarap kong maging manananggal. Sabi niya sa akin. Sabi ko, Madam, ano ba yan? Sabi ko, mangangarap ka na lang. Sabi ko, nakarating ka lang ng Pakistan. Gusto mo na maging manananggal? Sabi niya naman sa akin, ay oo, Madam, kasi gusto ko maging manananggal. Kasi nga, kasi sa sobrang mahal ng ticket dito sa Pakistan, pauwi ng Pinas, ay walang pambili, ganyan, ay walang budget, alam niyo na, ay ang gusto niya na lang ay maging manananggal. Siguro kapag mahati yung katawan, di ba, makakalipad na. Pag nahating ganyan yung katawan, lipad, tapos lilipad na, bibit-bitin mo na lang yung paa mo, di ba, sa isang kamay yung paa, sa kabilang kamay naman yung maleta, uwi ka na, lilipad na ganyan. Ganon sabi niya sa akin. Kaya kayong mga Pinay dyan, na gusto pumunta rito sa Pakistan, Madam, dyan ako titira kasi gusto ng asawa ko, dyan ako. Kayong mga Pinay dyan na hindi pa nasubukang tumira dito sa Pakistan ng matagal, ay siguraduhin nyo na pagpunta nyo rito ay may pera kayong nakatabi, pambili ng ticket nyo para hindi nyo rin pangarapin na maging manananggal. Mga kapanay, dapat lalo na yung ngayon palang magkikita na magjowa, yung magpapakasal dito, tapos dito na mag-i-stay, hanggat maaari magtago kayo ng pera nyo. Para kung sakaling hindi nyo magustuhan dito, ay may pambili kayo ng ticket, di ba, pauwi. Kasi marami ditong ganyang Pinay na, alam mo yung kahit na ang hirap pala dito, sabi niya, sa Pinas hindi ko naranasan ganito kahirap, sabi niya. Kung alam ko lang, sabi niya. Tapos ayun, gustong-gusto na nilang umuwi. Pero wala silang magawa kasi nga ay alang pera pambili ng ticket. Kasi yung iba hindi rin makahingi sa pamilya sa Pinas kasi nga wala rin yung pamilya niya sa Pinas. Si Pakistani rin, kaya nga hindi siya mapuntahan, di ba? Kaya nga siya ang pumunta kasi wala rin talagang pera si Pakistani. Kaya hangga't maaari kayo, magtira kayo ng pera nyo, pambili ng ticket para kung sakaling talagang punong-puno na kayo na ayaw niya na rito ay may pera kayong pambili ng ticket nyo, di ba? Ay madali kayo makakauwi, hindi na kayo magiging manananggal pa para lang makauwi, di ba? Kaya sa mga Pinay dyan ay hindi sampang pera, lagi ko to sinasabi, kahit paulit-ulit na, lagi ko sinasabi, hindi sampang pera tayo, pero pagka sa tingin nyo naman, yung Pakistani ay walang-wala sa buhay, ay hanggat maaari, hanap na lang kayong iba. Napakahirap ng buhay dito pag yung Pakistani nyo ay walang-wala, mga kapanay. Pero kung ikaw naman magtrabaho ka rito, ay kung okay lang sa'yo na ikaw ang bumuhay sa kanya at sa pamilya niya, kunwari sama-sama kayo sa bahay, di ba? Ikaw ang bumuhay sa kanya, sa pamilya niya, okay lang, magtrabaho ka, malaki sahod dito ng mga Pinay. Maraming mga Pinay dito nagtatrabaho sa mall. Kadalasan, mga may asawang Pakistani, sa bahay sila nagtatrabaho. Meron din sa opisina, pero kadalasan talaga mas marami yung sa bahay sila nagtatrabaho. Malaki kasi sahod dito ng mga Pinay na kasambahay, mga nani, ganyan, sa Pakistan. Kaya yung ibang may asawa ng Pakistani ay sila nagtatrabaho kaysa yung asawa nila nagtatrabaho. Kasi nga, pag yung asawa nila magtrabaho, maliit ang pasahod dito sa Pakistan. Napakaliit ang pasahod dito sa Pakistan. Kaya sila, yung mga Pinay na andito, sila na lang ang nagtatrabaho kasi yung Pinay dito kasambahay, malaki ang sahod. Dollar kasi ang pasahod dito. Starting yata yung iba kadalasan ay $400. Pataas yan, pataas, lalo na yung may asawang Pakistan kasi may card yan, may POC. Yun ang mas malalaki sahod. Kaya yung iba talaga ay maraming Pinay dito na nagtatrabaho ganyan. Kaya kung ganyan, kung payagan kayo magtrabaho, di ba mas okay, di ba? Kung hindi ka payagan, tapos ang hirap-hirap ng buhay nyo, ganon. Ang kakainin mo lang lagi talaga, as in, roti. Madalang ka lang magkanin. May Pinay na ganyan sa akin, nagme-message siya, Madam, gusto ko na ng kanin. Sabi niya, hindi man nagbibili ng bigas nga yung niya, kasi nga mahal ang bigas. Pagka kasi roti, harina lang, diba? Ganun kasi laging kinakain dito, harina, yung roti. Madalang mag-rice. Kumbaga, yung iba dito, nagra-rice lang pag may bisita, ganyan, parang pag may special ba, occasion, ganun, saka na sila nagra-rice, ganun. Sabi niya, Madam, sabi niya, kung alam ko lang, hindi na ako nagpunta rito. Puro itlog, hati-hati pa sa itlog, ganun. O kaya puro beans, ganun kinakain. Kaya, kayo isip-isip mga kapanay, pag pupunta kayo dito, ay talagang pag-isipan nyo mabuti, lalo na kung yung pupuntahan nyo ay hindi naman ganun mapera. Basta hindi sa mukhang mapera tayo, alam niyo na ibig sabihin. Pero sa panahon kasi ngayon, ay pera talaga ang mahalaga, di ba mga kapanay? Ayun lang mga kapanay, ay ingat-ingat, nagulat ako kay Marie.
Kasi yung mga kapanayan, nagpapatanggal ng maliligo. Nagpapatanggal ng damit. Huwag magkaksayanak ng shampoo, ha? No. O sige, anak. Anong no? Huwag mag... Oo. Babu!